Ni Madam na ginagay niya sa insurance yung pera. Kahit na ako gusto ko gawin yun para sa mga anak ko, tumpak. Sabi si Mr. Giga na tataasan niya ang sustento ng mga bata. And guess what? Drum roll. Tugurugurugurug. Everyone. Mayong hapon, Mayumi. Mayumi. Mayong hapon. Wow ka? I like your dress. Play hard. Mamaya na, may juice ako gigawa. Very nice juice. Oh. I'm so hot. I know you're hot. Wait, I will get the juice with ice. Bella, yung ano ba, upuan na ganito, oh, andun sa inyo yung isa. Nakita mo? Color black. After the birthday. Andun si ate. Is ate there? Ha? Kain ka pa popcorn. Why you're not eating popcorn? Put it in the middle. So, kami ay nag-day out. Day out, literal. Sa labas ng bahay. Kain sa labas. Calvin, no? Eat out. Ah. So, It's not day out. maganda kasi yung hangin. Mom, it's not day out. It's day off. Day off. Ano? It's day off pala. Nak. Day off pala, nak. Day off daw pala, sabi ni Calvi. Light on. So, magsugba si... Sige lang, ibigay mo, Ban. Ayan, maka-experience yung mga bata ng ganyan. Masyado ka namang stricto. Para kang si Miss Minchin. Pwede maglayo siya. Oh, Mayumi, wag yan. Inubos mo naman ang uling mo, girl. Dapat kalahati lang na plastic. So, meron tayong number 1, saging. Number 2, uling. Number 3, taga-uling. Taga-uling? Taga-sugba. Taga-sugba. 4, taga-paypay. 5, taga-kain. 6, taga-bayad. Tara! Ako pala yung taga-bayad no? Just timplahin mo din sa isang pitchel, ha? So, merienda time na. Alas 3. Dito tayo, dali. Dito tayo. Dito tayo, oh. We should bring all our friends so they can have popcorn too, but will say they're not allowed to eat popcorn. Be, give mommy some popcorn, be. Mommy. Thank you. Come sit dito, Mayumi. No, yes. I want popcorn. Now, watch this here, Mommy Yala. Mommy's lap. Put the popcorn in the wall. I want to sit here on mommy's lap. Mommy's lap. Give me some more. Some more popcorn. More summer popcorn. Please. Nahulog na. Nahulog popcorn ni Mayumi. Salamat. Tawa. So, napakainit, guys. So, from CEO to Lavandera. Lavandera outpetan. Ang init kasi. Sa loob ng bahay, nakakasakit naman ng ulo pag nasa loob lang kami ng bahay. So, labas-labas naman kami pag may time, no? Labas-labas sa labas ng bahay. Literal na talaga labas ng bahay. So, medyo summer dito sa Australia. Ban, summer sa Australia, tiyan mo yung mga damo yellow. Tiyan yung mga damo, guys, color yellow. Get down, get down, get down. Yeah, ayan. Nagtataka ako kasi siguro ganito kainit. Iba yung init kasi, ayan o, nagdilaw. Naging dilaw yung mga kulay. Oh. Naging dilaw yung kulay ng mga damo dito. Kakaiba talaga dito sa Australia. Tapos may mga laborer sa Australia. May laborer. Mga laborer sa Australia. Oh, nagdilaw talaga siya. Chat. Iput-chiput cha-cha. So, si Bunny ang toka sa pagluto ng saging. Then, si Jessica ang toka sa pagtimpla ng juice. Ako naman na malengke kanina, kaya tapos na ako. My job is already done. Ang dami naman ng ano mo, uling mo. Sayang, sana kalahati lang muna.
Sige, go. Ban yung may maliit na something sa taas. Yung parang pangbenta sa kanto. Ayan, tumutusok na si Bunny. Si Bunny very people person. Gusto niya may mga taong pumupunta. Host yan. Mahilig yan siya pag may mga bisita, may mga tao na invited. So, sabi ko pumunta yung mga kapitbahay dito magmerienda. Akala mo naman ang dami kong kapitbahay, yun lang isa nasa dulo. Sinigurado ko talaga na wala masyadong kapitbahay, no? Kay konti lang yung saging natin. Pero sinabihan ko na, punta na kayo dito, dala lang kayo 20-20, 20 ang steak, may Diyos pa, 30 lahat. Ay, ginawang negosyo. So, ganito na po yung ating setup ngayon. Medyo mainit nga, kaya medyo super duper dry. As you can see, itong basurahan ko na to. Buti na lang meron akong ganito guys, nakabili ako nito dati. Tsaka ginawa ko talagang dalawa to kasi sabi ko nga, ang dami-dami naming basura. Eto nabasag to kasi nilagyan ko to ng compost na lupa. Hanggang sa parang ano na siya, bubuka. Nilagyan na lang ng scotch tape. Kasi ang problema, kapag hindi natin nilagyan ng ganito, yung mga asok, ikakalat nila yung basura. So, pangit naman na gano'n, ano? Okay. So, dito, meron pang mga sobra. Up, 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 up! Mayumi, come back! I have a chips for you, come! Come! Banana chips, dali. Oo, ito. Juice. Juice. Wow, chips. Yours, that's yours. Diba, tuwang-tuwa siya sa banana chips. Yes. Open daw for her. Jess! Dalhin mo na yung juice na isa. Lagyan mo ng maraming tubig, puno. Yung isang pack lang na juice. Ang gilagay mo. Kasi hindi masyado matamis. Tapos, plastic na baso, gang. Masarap na. Pahingi ako. Maliit na tao. Baso for maliit na tao. Salamat. Ito masarap magsunog ng basura. Kasi, ano, tawag nito, malamig sa katawan. Magbasa tayo ng floor. Okay, ayan na. So, bumili ako ng saging. Bali, tag 15 lang kilo nito. Mura lang siya. Nasa kanto kasi ang business nila, saging din. Mainit yan ha, mainit. Mag-ingat. Yan yung last magigawa. O, dali. Wait lang. O, yan na juice ni Chico, o. Yippee! Bigyan mo sila, gang. Half-half lang muna, half. Up. Sit down kayo sa bed, sit down. Up. Oh, 2 baso niya. Si Asha, ay si Bella. Hayaan mo na. Dala lang banda kay para di mayabo. Malapit kay Bunny. Grabe, sinusubukan ni Mayumi yung pasensya ko lately. Alam niyo kung bakit? Nasa terrible twos. Alam niyo yung terrible twos, guys? Totoo yan. Napagdaanan ko lahat yan sa mga anak ko. Terrible twos is real. Pagdating nila ng 2 years old, pakihawak ko ako, gang. Pagdating nila ng 2 years old, sila ay nagiging
Bruhilda, maldita, sobra. So ngayong araw lang, naubos na ang pasensya ko kay Mayumi. Ilang beses na ako nagalit sa kanya, ilang beses na siyang nag-time out, ilang beses na siyang dinala sa kwarto. Kasi nga, spoil, ay hindi siya spoil, pero ginatry niya ba, ginadaan niya ako sa sigaw. Yung sobrang na sigaw, yung grabe na sigaw talaga. Nakala mo anong ginawa. Uuwi lang kami, sumisigaw. Sabi ko, sumisigaw ka. Ma'am, bali bunin ni para mag-cry baby. Ban ha. Bella, sit properly. Espasol. Come dito. Dito tayo. Bella, call you mom. Still hot. Si Asha ayaw. And si ate. Alin na? Mama, where are you going? She's gonna call Asha. Your mom said she will come later when it's not hot, but Asha can come. Okay na si Asha? So, itong espasol, bigay ni Misana. Ang sarap. Ayan guys, oh. Whoa! Pag nakakita ka ng kapitbahay na, yung kapitbahay talaga yung turing sa'yo, hindi yung mga maldita na kapitbahay. Ang sarap sa pakiramdam. Mom, Wala pa yan, nak. Chico, nagsugban na. Very good. Oh, sunog na yung iba. Sige, tama yun, Chico. Ikot-ikot. Pag napaypayan ba na? Mami! Sige, Chico. Ikot mo, nak. Mami! Oh. Mami! Mami! Na ito. Wala pa yan. Dapat mag-brown siya. Ayan. Ay, ano ba yan? Nahulog ang ulo. Hulog? Kasi hindi siya nalak masyado. Okay lang. Sarap, oh. Sarap, oh. Aray! Okay na yan. Wag na yan kasi masyadong mainit. Kaya pala nasusunog yung ibang mga saging kasi pinapaypay nila kahit nang init na. So, ang sekreto dyan, wag mo siyang paypayan. Hayaan mo lang siyang maluto. Hayaan mo siyang maka-learn ng lesson. Ayaw mo siyang sumaya sa iba. Mas grabe yung sayo. Mom, I sit down, Mom. Oh. I sit down. I not sit down. Te! You want to sit down? Ang laki ng boses eh, no? Parang baka. Te! Te! Kasi, pangit na ito mamaya pag hindi na siya mainit. Sige pa, prepare ka pa. Mom, sit down, Mommy, Mommy. Oh, sige, kain kayo. Sige. Paborito to ni Bella, di ba, Bella? Paborito mo to? Ang saging. O, lagi, alam ko. Sabi ni mama mo, paborito mo daw yan eh. Okay. So, kinakain ko yung mga tira-tira na hindi namin pinapansin para ma-let go. Pero itong saging bagong-bago. Fresh from the tindahan. Simple lang buhay namin dito sa Australia, guys. Ayan, tamang sugba ng saging. Iba pa din. Nakakamiss pa din yung buhay sa Pilipinas. Iba pa din yung ganito. Nasa Pilipinas ka. Ayan na siya. So, alam ko magugustuhan to ni Achio. Achio, oh, 'di ba? Charan.
I-zoom in ko para makita mo ang kagandahan ng aming saging. Oh. Mag-bye ka. Say, borrow ako. Okay. Always borrows my bike. Okay lang, borrow lang. I wanted to use that. Mamaya, take turns. Juice. Juice daw ban, si Chico. Pag hindi mo mabantayan, masusunog talaga. Init. Tayo lang. Ay, Bella, help your sister muna, Bella. I can handle it. Bella. I can handle it. Wow, I like your dress. Peppa Pig. Ah, grabe ah. That was my dress for my 3rd birthday. Ah. You were loving Peppa Pig? Yeah. Lagay natin. I'm Peppa Pig. Oh, play man yun. Put the wheel there. Hindi ganun. Ang wheel. Bella, can you hold Yung Peppa Pig, ano man yun? Plema na green. the wheel? Not that wheel. Hold the wheel. So, Pull it up. ay, yan na naman ang ilaw. Umakyat ay ilaw. Ang liwanag ng araw. I'm breaking yours. Sunset. Hindi dyan. Kayo hindi mag-drive. So, nag-usap kami kahapon. Nag-video call kami ni Maring Sara. Turned out, hindi siya natuloy talaga sa mga plano na pagpunta ng Pilipinas. Kasi nagkaroon pala sila ng malaking move. Nag-alsabalutan sila to another location, another bahay. So, it was such a big year. You know, a busy year 2026 para sa kanya. So, pinospone muna. Pero we are hoping na magkaroon siya ng chance. Pwede naman. Si Joseph kaya, no? Paano ang buhay ni Joseph pag pumunta dito sa Pilipinas? Wag lang, baka magsakit yung ulo natin, guys. Mas lalo naman si Timothy, pumunta dito si Timothy, baka mamaya malasing yung si Timothy, magkanta ng My Way, mamali yung tono ng My Way ba? I did it my way. Mamali yung tono ng My Way, baka magkahanap pa tayo ng away. Ang init. Mabilis lang siya maluto. My way to my... Sarap, ang ganda ng buhay dito sa Pilipinas. Australia. Australia ba? Hindi ka na Australia. Panindigan na lang no? Okay. Hello. Huwag mong napakialaman yung uling, mamaya naman lutuin yung iba. Sa mga bata lang muna to. This is my little buddy door. This is my little buddy. This is my mommy feet. So may nagsabi sa akin, Madam, hindi man kasali yung mga bata sa case mo doon sa working permit ba galing Dole. Kasi yung mga anak ko daw, wala man daw silang page, wala man daw silang channel, hindi man daw sila nag-appear more than 4 hours sa mga ina-upload kong video. Bali kung ano pa, ano lang sila, makita nyo lang sila konti para hindi nyo naman masyado ma-miss, no? Pero hindi talaga yung ibig sabihin na completely talaga sila exposed. Okay, pakilagay ako dyan, Ban. Dyan. Ay, hala. Pakilagay na ako sa plate. Pagilid mo dito yung mga saging na hindi pa luto. Wag. Mamaya na kay marami pa to. Bella. Hey. I-blow mo muna kasi mainit yan. Blow ha, blow. Jess, asa ka, Jess? Merienda. Uy, ang init. Drink. Sarap. Okay lang na, pareho lang na juice. Sarap ng hangin. Ganda ng view. Note, ang ganda ng buhay dito sa Australia. Magandang buhay natin dito sa Australia. Che!
Alright, guys. Finally, natapos din ang aking Monday. I would say it's productive, pero ngayong araw talaga, sobra akong itamad sa paghahanap buhay. So, may nagtatanong sa akin, no, madam, napapagod ka rin ba? Eh, syempre, hindi man tayo robot. Diba, guys? Napapagod din talaga ako ng bongga. May mga araw din talaga na sobra akong tinatamad gumalaw. And, I'm not saying this is one of those days, pero nakakapagod din maghanap buhay. May mga oras talaga natatama rin ka talaga ng bongga. So at least what I did today was to segregate some of my clothes. Na yun nga, hindi ko na masyadong ginagamit. May langaw na nagalipad-lipad. Isa kabilo, guys. And also, I tried to take a nap. Pero alam niyo yung parang gusto mo sana matulog. Pero parang mababaw. Sobrang babaw. Hindi ako makatulog ng maayos kasi syempre yung mga bata pa nagpapapansin ba, no? And by around 3 o'clock, pinilit ko na talaga na magbangon na lang at mag-enjoy na lang sa labas, mag-sugba-sugba, quality time with the children, and finally, we have ended it with a very nice dinner outdoors, outside dinner sa labas, kasama ang aming kapitbahay. So, time well spent pa din. So, anyway, I saw comments dito na gusto ko sanang sagutin. Uy, nag-reply ng tatay ni Kahil. Salamat, may date na tayo. May nagbigay na siya ng date sa akin kung kailan si Kuya Kahil pwedeng iwan ang Thailand. So, excited na ako doon. But merong mga comment dito na gusto kong mag-comment din. Kasi may nagsabi, no, puros ka na lang yiga. Ay, ako lang gani. Yan nila topic si Mr. Yiga na nagsustento siya. Siyempre, part man siya ng buhay natin ngayon, guys. Part siya ng, budget. Part siya ng aking ine-expect kada buwan. So, hayaan niyo ako na isama siya sa topic ko. No, kaya siyempre, ang laki ng binawas niya na stress sa akin. Baka magtaka kayo, baka sabihin niyo, may sugar daddy tayo, di ba? Wala tayong sugar daddy. Si Mr. Yiga nagbigay sa atin sustento sa mga bata. So, I think it's also okay kasi alam nyo naman yung frustration ko for the past 3 years. You have heard me cry about and being disappointed about hindi niya pagsustento. At hindi nagsustento siya, di ba? Isama ko pa din siya ialangan. Yung na-mention ko kanina before na hindi siya nagsustento. Kasi syempre, part yun ng buhay ko as single nanay. Marami kasi nagsasabi sa akin na parang hindi nila matanggap eh. May mga bitter na kapwa babae na hindi nila matanggap na kinakaya ng kapwa babae na not to mention single nanay, ang lahat na walang tulong sa iba. Okay, imagine, Lord is amazing. God is amazing. Nakaya ko lahat yon. And, of course, I'm happier. I'm happier before. I'm happiest now. Happiest now. Kasi syempre, di ba? Good news yan. Kasi may nagsabi, sana naintindihan nyo, no? Kasi nag-comment ako dito sa doon sa nagsabi, si Ma'am, sino yun? Si Ma'am Liz Mercado. Yung nagsabi siya na kinalimutan ko daw ang self-respect ko at ang aking prinsipyo. Nawala ba di ang self-respect ko kay gitanggap ko ang sustento para sa mga anak ko? Saan banda? Diba? Saan banda gibastos ko ang sarili ko? Wala akong gibastos sa sarili ko. Sustento yun, ma'am. Hindi yun bayad para magbilangkad. Okay? So, huwag kayong mag-alala, ma'am. Self-respect is there. And prinsipyo. Anong prinsipyo? Wala man akong sinabi na hindi ko tanggapin ang sustento niya. Kay may pride ako, no. Actually, I have been praying for this to happen. So, huwag kang mag-alala, madam. Everything is okay. So, dito may nag-comment. Sabi ni Ma'am Laylet Tuana, sa panahon ngayon, mas nakakakilig pa ang pera kaysa sa asawa. Totoo yan. Lalo na siguro kung ex mo na. Alangan naman ayawan niya pa yung sustento. Kagagahan na yun niya. Walang pride pagdating sa pera. Lalo na para naman sa mga bata. Porbida. Oh. Porbida. Hindi man ito ilunggo si ma'am, no? Pero parang sabi niyang porbida, baka ilungga, tumamba. So sabi ni Ma'am Angel Hope, eto nag-comment na to, masaya siya na nakita siguro naghihirap ako. Kinakatuwa niya siguro yon. Sabi, hindi naman siguro ganun, pero feeling ko lang, ang iba kasi sa inyo, parang, hindi, ewan ko lang saan galing yung fake news ha, na never akong tatanggap ng sustento kasi never kong sinabi yan sa buong buhay ko. Okay? Never akong nag-mention. Sabihan niyo ako kung kailan kong gisabi na pag si Mr. Yan, sustento, ihapak ko talaga sa kanya yan. Hindi ko talaga tanggapin yan. Never ako nagsabi ng ganun. Kaya, nako, diba guys? Then sabi dito,
Tama naman, Sisi. There's nothing wrong naman kung bigyan mo ng second chance si Mr. Giga. He is still your husband. Kasi hindi pa naman kayo divorce. Yung nakapagsalita ka against him, yun ay dahil fresh pa yung sugat at nasasaktan ka. Actually, I did not speak against him. I spoke about what he did. It was not against him. It was what he did. It was already done. I did not make up a story. Okay? I was just telling to you guys what happened sa marriage ko. Okay? I was not speaking against him. If what he did was against him, it's because kung ano yung ginawa niya, negative. Negative sa pagsasama namin. 'Di ba? Ngayon, katulad ng sinabi ko, lahat ng nangyari na yon, wala na yun sa akin, guys. Wala na yun. Nangyari na yun, naka-move on na ako, okay na ako as single nanay. Ang disappointment, again, iklaro ko, biggest disappointment ko ay yung hindi siya nagsustento. Yun lang yun, okay? Kung may ginawa man siya before, siguro na, na mga kababalaghan, 'di ba? Kahit hindi pa November, hindi pa kalag-kalag, wala na 'yun, guys. Wala na 'yun. Sabi ni ni Ma'am Angel, ganyan tayong mga babae, accept the reality. Let's pray. You are always happy and in good health, mostly the kids. Sana din mabuo ang pamilya mo at maranasan ni Mayumi to have a dad, but then the decision is still yours and I respect that. I still love you and support you whatever your decision is. Salamat po, Madam. Thank you. Then sabi ni Ma'am Hilda Ginto, Madam, wala naman nakaka-confuse. Sino ba naman ayaw sa suporta para sa mga bata? 'Di ba? Bawas intindihin po yun. Malaking tulong din yun. Maganda nga po yung ginawa ni Madam na ginagay niya sa insurance yung pera. Kahit na ako gusto ko gawin yun para sa mga anak ko, tumpak. Very good. 'Di ba? Very, very good. Hindi nyo lang alam kung bakit ganito ako kasaya. Kasi alam ko yung pera hindi nawala. Yung pera hindi nag-evaporate. Yung pera hindi siya gi-shopping. Okay? Bukod sa konting grocery ng mga bata sa gatas ganito, minake sure ko na yung binibigay ni Mr. Giga, makikita ko kung saan napunta. Alright? So, wag kayong mag-alala. And then, di ba sabi ko sa inyo, di ba nasabi si Mr. Giga, ginakulit ako ni Mr. Giga, magpadala ng picture sa kanya. Hindi ko na yan ginamind, yung mga ganyan-ganyan, guys. Basta ang alam niya, buhay ako, andito ako, alam naman sino mag-reply sa kanya, di ba? Nag-update sa kanya, syempre ako. Pero mag-send ng picture, family picture, no. Hindi ko gawin yan. Oy, ang mga bata, okay na yung mga bata. Okay na yon, okay na kami doon. At alam niya ang stand ko so far dito sa nangyayari. All I want is for the kids. Yun lang muna talaga. And nagsabi si Mr. Giga na tataasan niya ang sustento ng mga bata. And guess what? Drum roll. Tugurugurugurugurung. Tinaasan niya talaga, guys, ang sustento ng mga bata. So, palakpakan. Kaya nga sabi ko sa inyo, 'di ba? Kapag grateful ka, kapag alam ni Lord yung puso mo ay sincere ang intention mo at hindi para sa ikakasama ng mga bata, God will make a way. And nobody can stop that. 'Di ba? Imagine. Nagsabi lang si Mr. Giga, taasan. Ako, okay lang, pasalamat. Ako sabi ko sa kanya, alhamdulillah. O, 'di ba? Maraming salamat. May nag-correct pa sa akin na, Madam, bakit ka nagsasabi ng alhamdulillah, wala pa man yung sustento? Ano man yan, guys? Ano man yan na thinking yan sa inyo? Pinagalitan pa ako ni ma'am kasi dapat mag-research daw ako, mali daw ang ginasabi ko. Ma'am, alhamdulillah every day. Hindi ko maintindihan bakit ako ginakorek. Alhamdulillah every day. Alhamdulillah for everything. Everything happens for a reason. Okay? The fact na nagpapadala ng sustento si Mr. Giga, alhamdulillah. The fact na meron siyang iniisip na lakihan yung sustento, alhamdulillah. Of course, inshallah din, 'di ba? With God's grace, it will happen, 'di ba? So what I'm trying to say is I don't complain. I won't complain. And because I am grateful, every day I really, even ako lang mag-isa, sinasabi ko talaga, Lord, salamat. Allah, salamat. Salamat for your move. Salamat for your sustenance sa family ko, sa mga bata. And tingnan nyo naman, guys, ano nangyari. Gidagdagan ni Mr. Giga, guys. Imagine.
Pag-send niya sa akin ng resibo, halos hindi ako makapaniwala, idagdagan niya. O di maganda, kay mapunta yun sa savings para sa buhay ng mga bata. So, yan ang ginasabi ko sa inyo. If you have a sincere intention, if you have a grateful heart, mabilis ang pasok ng blessing. Okay? So, may nagsabi dito, okay lang man yan, PJY. Kung babalik sa'yo, tanggapin mo si Mr. Giga, dahil bumalik siya, mahal ka niya at ng mga bata, mahal. Kailangan ko mag-burp dun sa word na yon. Some of you are really nice. It's not that I am against of those who are negative. I'm just saying, do not keep a bitter heart. Okay? Try not to keep a bitter heart about this whole thing. Sana sabay-sabay tayong maging grateful. Kasi alam ko mahal na mahal niyo yung mga bata. And you know that everything goes to the kids. Sabi ni Ma'am Tet Vlogs in Texas, tama yon, alisin ang pride. Bakit alangan tumanggi sa grasya at obligasyon naman yon? Mabawasan din yung bayarin mo. May katulong pa, obligasyon din yon. Sustento sa bata, parte din ng tatay. Sa basher, bakit ka tatanggap ng sustento? Alangan naman siya ang bigyan. Alangan naman daw siya yung bigyan. O, diba? Sabi ni Ma'am. So, yeah, ang masasabi ko lang is, everything happens for a reason. You know? Hindi man natin maipanalo lahat ng laban. Hindi man natin maipanalo lahat ng laban. At least merong mga bagay na, alam niyo yun, nangyayari because they are supposed to happen. And God let them happen. Kasi nakikita niya na sincere ako sa aking plano. Kung if ever na magsustento si Mr. Iga, never talaga nagpasok sa isip ko, guys, no, na sana magsustento si Mr. Iga kay may gusto ako na bag. Sana magsustento si Mr. Iga kay may nagustuhan akong sapatos na latest edition. Diba? Ay, yung pera na ipadala ni Mr. Giga, tamang-tama, kasi meron akong nakita na napakaganda na bagong cellphone. Maglabas na yung iPhone 18, doon ko ilagay yung pera, kaya gusto ko talaga magka-iPhone 18. Never nagpasok yan sa utak ko. Every time, kapag pumapasok yung sustento ni Mr. Giga, bawasan ko lang yan 700, pampahilot, guys, massage, para matanggal yung mga negative vibes. 'Di ba? Lumambot yung mga tumitigas. Malawayan, hindi mamantikaan yung mga katawan natin na ang tigas na ng muscle kasi puros na lang stress. You understand what I'm trying to say here? Yeah. But anyway, like I said, positive yon, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo, meron akong sasabihin good news na napaka-positive. So, again, ang i-pray naman natin ngayon is tuloy-tuloy etong increase ng sustento sa mga bata. I'm so happy. At alam ko lahat yan. Positive karma for Mr. Giga for doing this. Positive karma for Mr. Giga for doing this. And I pray na maging okay ang trabaho ni Mr. Giga. I pray na ma-promote siya. I pray mangyari yung mga positive na bagay. At I pray na ma-realize niya na yung mga positive na bagay na to na nangyayari sa kanya ay dahil hinaharap niya yung kanyang responsibilidad sa aking mga napaka-cute at napaka-sweet na mga bata, na mga anak. Okay, na reason bakit ako buhay, bakit ako andito sa harapan niyo. Okay? So, I am going to pray so well tonight. I'm going to thank Allah for everything. I'm going to thank Allah for this blessing. I'm going to pray na pumasok sa kukote ni Mr. Giga na I am getting a lot of good news from work lately. I have been appreciated by the boss. I have been given increase in my salary. I feel like it's because I started doing my responsibilities for my children. Children talaga, madami, 'di ba? Kasi alam ko, andyan pa sila Kuya Nasri, andyan pa si Muhammad Ali, international yung paaralan ng mga bata, ang mamahal din ng paaralan nila. Hindi ko pa alam kung may nabuntis pa ba siyang iba, may anak pa ba siyang iba. Pero at least yung mga bata, matanggap nila what they need. You understand, guys? 'Di ba? So again, good karma for Mr. Giga. Lord, protect Mr. Giga and let him do his skill para mas maging bountiful yung kanyang harvest every end of the month at mas maging generous, maging bountiful siya sa kanyang responsibilidad para sa mga bata. Yun lang masasabi ko. Again, sabayan nyo akong maging grateful sa lahat na naging masaya para sa news na to. Maraming salamat sa inyo.
Sorry, hindi ko kayo malilibre kasi hindi po ito pampalibre sa inyo. But just know that it went to something better for Chico, Calvi, and Mayumi, and Kuya Kahil. Maraming salamat you guys. Mahal na mahal namin kayo. Sana wag nyo kaming iwan. The kids are still going to appear pa konti-konti, hindi masyado. You will still see them kasi alam ko mamimiss nyo sila. And yeah, I guess that's about it. I'll see you guys on the next one. Much love, Princess Sia.